What if ang tulay pala na dadaanan mo is nag-aantay na pala doon ang kamatayan mo? Naganap ito sa Ifugao Province. At ang sender natin ay itago natin ang pangalan niyang si Bayu. Yan. Ang biktima naman natin dito sa pangyayari na ito ay si Elizabeth. Si Elizabeth ay galing sa kaingin. Mag-isa siya pero buntis siya. Pauwi na siya sa kanyang bahay. Pero bago niya marating ang kanyang bahay, dadaan muna siya doon sa tulay na ginagawa pa lang. Dumaan siya doon, pero hindi niya pala alam. Yun na pala ang kanyang kamatayan. Dinakip ng mga lalaki si Elizabeth. Ginapos nila ang kanyang kamay at dalawang paa. Tinusok nila ang kanyang leeg. Pinatakan ang bawat poste. At doon din sinimento si Elizabeth. Bago siya nagagutan ng hininga, meron siyang binigkas na isang sumpa. Na itong sumpa na ito ay siya ang magdadala ng malas sa mga gumawa sa kanya ng karubal-dumal na krimen. Na pati yung anak ni Elizabeth ay nadamay. Natapos ang tulay. At nasamento naman din si Elizabeth. At successful naman na okay na ang bridge at umuwi na sila sa kanilang lugar. Hindi nagtagal, yung mga gumawa ng krimen sa kanya ay unti-unti silang nagkakasakit. May mga nagkakasakit, may mga nabaliw. Yan. At ang mga pamilya nila ay watak-watak na rin. Kaya kayo nadadaan sa tulay na ginagawa pa lang, mag-ingat kayo. Baka mamaya matulad ka kay Elizabeth. Salamat sa sender na si Bayu. Thank you, thank you. Thank you and God